Simple lang sa isang beat, sumasaya ang buhay ngayon. Ang daming nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, paligid, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Noche de Ronda. Oras sa number 107.7 Energy FM Kalibo, alas 6:04 sa gabi. Noche de Ronda. Mga balitang dapat bantayan, mga balitang dapat tutukan, mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda. Ibhi si Kasibanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda. May balita ka na, makahibayag ka pa. Sana all. Noche de Ronda. Agma karon, Hyra, inyong Anchorman. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. May dayad niya gabi bilog nga probinsya Takran. May dayad niya gabi bilog nga Banwa at Kalibo. Sa konsiin man kita makaron ha, ano man aton nga sitwasyon, kabay unta mayad aton panimuot. Worry free, healthy, ag happy kita tanan. Amen to that. 5 minutos makaligad sa oras 8:06. Salamat gid sa mahal nga makaako sa panibag-ong kay gayunan niya gintaon na nakaton. Diin pahanugutan na nga mag-ililibaw man kita pagi sa rundayang balatuntunan. Biyernes nga edisyon, ag katapusan nga Biyernes, katapusan pa nga gabi sa bugan 8 Oktubre dagon 2025. Salamat sa mahal nga Diyos again ha. Ay, siyempre hay mabugto gondubungan ita mabugto matapos Robugan 8 Oktubre survive kita, di ba? Base kon may mga ginadaga kita nga bagatian, nakasurvive kita, nakaiwas kita sa disgrasya, nakaiwas kita, nakatawas kita sa mga pagsubok. Ag para sa mga Catholic faithfuls nga nagapati, kabay pagid ha. Aton nga entrada nga adlaw sa bugan it Nobyembre hinaga kapiestahan it mga santos All Saints Day. Galing nakasanayan nga ro mga kasimanwata nagabisita sa mga minatay Pizza Uno. Aman in fairness, makabig man nga mga santos ro aton nga mga kapamilya nga nagtaliwan sa piyak nga kinabuhi. It's not for me to answer the question. Or sa pagkasayod ta, may panuntunan pamantayan man do simbahang Katoliko bago maideklara nga isa kang kasantorong tawo. Kaya ang importante, di ba? O adlaw it mga balaan hinaga kamay pang makatuon kita bisan sang kuro ang gid sa ginatawag balaan nga pagpangabuhi. Makatuon kita sa mga kabuhi it mga santos. Di ba pagtuon ta hanggat maaari hanggat
buhi kita hay magkabuhi man kita sa babot kalibutan nga naaayon sa kalooban it mahal nga makaako. After all sa mga raho na i-experiensyahan naton makaron sa aton nga kalibutan, trahedya, kalamidad, pag-ilinaway, bastusanay, pagsimo-simo, tanan nyo lang nga mga klase it kagainan iyagon. San o pa kita magbalik loob. Kat 2% yun lang rong hangin nga naga grabe to pes. Akon sa mga cellphone pa hay dangerous level gon. 2% yun lang dapat yun nga i-recharge. Anyway, sa tanan natin yung mga pangga, mga darling, mga sweetheart niya, always nagapamati. Always nagapati, always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. A blessed Friday night katon tanan. Nakaamat-amat yun bisita, umpisa pa kahapon. Or iba nato yung mga igmanghod, wat plano nga makipagdut-dutan, makipagsiksikan sa mga magabisita man sa mga sementeryo. And with that, kahapon pagid nakaplastar yun ko anda nga mga pads o kon police assistance desk or aton yung mga kapulisan. Pero yun ginsituit, ginsiguro gid it aton nga provincial director Police Colonel Ramos. Gin-check, recheck, counter-check gid Pero kahandaan it aton niya mga kapulisan mailap galing uldo masako gid man abi no. Ay nabutan naton kay na sa Banga Municipal Police Station. Pero aton mismo nga mahugod gid aktibo well maid-id nga police provincial director ta. Hopefully bukon it heavy traffic ro ma-experiensyahan pagid naton ayro iba kara malamang nagabiyahe pagang pauli. Kumusta ayhan aton yung mga terminal? Sabay pa nga wa it mag-overloading galing ay ginatawag ba nga judgment call. Kung nagaayo man ag magapit man lang man pasakyon na lang gid man no. Sa mga van baga nga raho ay may namat may una pagid niya mauulihi. Ag kamay pa nga may mga units pa nga i-provide. Pero tagsa man ka mga operators. Mga biyaheros ta. Para nga makater gid no. Diyan mo baga nga gabihan kat uli tapos nagabakinto kapat mga dinaga mo. Tapos makipagdut-dutan ka parayon sir o iswagi yang limahan na bidi karon. Basi kon sumaga saga masaba kat ayang agang karakon. Ay boss ay paalin boss ay guto ko ta ay kun pwede. Ay mawangot kay mo imong kaiping. Kapin pa kon puro kamong mga good size. Alas 6:12 aton karon nga oras. Nagapaabot gid kitat kalisod pangasubo. Pagda pakikiramay sa aton nga Sus Mariusip Ginoo ko. Amigo man naton da no when we were in Boracay. When I was in Boracay, we were doon ay kibahan man kami rito. Na-assign man anay si Sir Silverio nga sa Boracay Tourist Assistance Center or BITAC pat ang pangalan dati. Mas favorably known as Boracay PNP Station before. Saan ang pagkamatay ay Mariusip. Ay imbis nga maga-provide assistance magiging masako sa pagbantay sa seguridad
ay aki ana nga mismo nga kabuhit aron naduga. Ginapatihan mga kasimanwa ag as per info sigon kay Police Captain Gilbert Bateles kay sa press con, posible gid no heart attack rong dumali. May history man abi gali si Sir nga Rabaw, Ginoo ko. Daya ro pinakatraidor ko no nga bagatian, heart attack. Although daya may mga sinyalis man, hindi dapat pabayaan. Oh, may your soul rest in peace. Agabay pang i-comfort gid it mahal nga makaako orong bilog na nga pamilya. Sa tanan naton nga mga biyaheros, extra careful. Ayaw gid itsalig ibase kung may mga ayaman nga nagatabok. May mga kunano nga mga mariit sa karsada. Inaga as expected magadagsa. Or maga-abo, maga-volume rong mga tawo sa mga pampublikong sementeryo. Bilog nga Pilipinas ay naka-alerto aton nga mga kapulisan, Bureau of Fire, Philippine Coast Guard, pati aton nga mga Philippine Army nagamonitor man, no? Nagabantay man. Tanan-tanan nga atangan it obligasyon sanda nga mga abaga. Full force kita hasta sa pet sa 2. Nobyembre mga kasimanwa. Nano bastante man supply it mga bugak. Said man kita kung nagligad niya mga simana naging maugan aton nga panyempo. Maliban sa mga ginasaligan at ginahugat, gina-order nga mga flowers from Baguio or Metro Manila, ay mayad man iya sa aton sa probinsya takan, may aton man niya sarili, bisan pa paano ay makasabat sa demand. Bisan konforme yung una, nagagawa man yan ni aktualero pagiging creative ta kung kugangon gidman. Di ba ga? Importante sa pagbisita sa mga minatay sulimni. Hanggat maaari man ayawot drama rito nga maagto ka nga hilong. Hindi ka na napag-akigan karon blangga tagit. Sa panahon nga buhi paro imo nga ginabisita wa ka nga kadumdum bisan magsako po lang it kape. Ginalini back mo pa ginapakagain mo patag buhi mo anay taga una-un nga nagapahuway, wagot makita mabatian mabatsagan sa kakamaghambay. Blangga! Umasaklap, hindi pa kapautwas kung hindi makainom. Mahuya man kita. Sa mga night market goers man naton, kumusta? Kumusta gondong ginaobra nga bagong Kalibo Public Market? San o pa baga matapos ron ay? Sige yang ay aton galing man doon nga tawaan itig tagupangod next week, no? Ay more on undas anay kita. May mga nadiparahan yon kita ko pilang adlaw man yan one day or 2 days ago, bisan naton yung mga kapulisan sa Police Community Relations bagangarang department nagapanupod it mga dulsi ag mga threats sa mga unga. Kumusta kaya arong Islat Boracay when it comes sa Halloween party? Kanya-kanyang gimmick. Tao baga kung naman at ginatawaan ganit importansya ron. Pangabay, like, share. Aton nga ba natuntunan? Sa aton nga mga bukas pa nga mga karinderya, bukas pa nga mga barbershops kung may una.
Ay, siyempre, iba ka ra, magapagwapo man ato sa sementeryo. Base kung hikita na roan na nga crush. Di ba ka, normal doon ay. Or iba ka rin, naka-isputing. Hopefully, magbuligan kita para nga mamintinar tarong katawhay sa aton nga rang celebration, especially sa mga Catholic faithfuls. Actually, iba nga ni, bukod yung gidmat Katoliko, pero nakikisabay man. Kaya man nagapati man mga kasimanwa. Nga isang ka noble deed man nga makabig pero pagbisita sa mga minatay. Sa tanan naton yung mga pinalangga, always sa mga suki certified naton. Sa tanan nga mga nagapupamati ang nagabantay gid permi. Sa GC6 tanan kakabaranggayan niya sa Bilog nga Banwa at Kalibo. Welcome. Data naman natin yung mga sweetheart pinalangga, darling suki. Sa mga taga-Isla at Boracay, mainland Malay, Boruanga, Naba, Sibahay, Tangalan, Makato, naman siya Malinaw, Leso, Libakaw, Madalag, Balete, Bata na Altabasen, New Washington. Iririmaw kita sa Biyernes nga edisyon ni aton nga nga pagpangalagan. Like and share, please. Mag-subscribe sa amon nga YouTube channel. Wakat Facebook, be reminded ha, mabatian man kita via Aklan Cable, Ag Paradise Cable mga kasimanwa. Sa mga nagatika-tika sa aton nga Facebook Live na mga kapartidusan na kaparyentihan kaigbataan outside the province of Aklan or kung si mga mga partit bilog nga Western Visayas, bilog nga Region 6, bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan. Dali ang kid, time first ha. Importante nga basi makon ko na umugan baga duna pagid nga ra or even aga-aga. Abo nga nga nalipay nga ba nagmagaman manarong palibot. Importante mga kasimanwa, may alam kita makapreparar. Si DOST Pag-asa Weather Forecaster Benison Estareha, dali ang gid standby, pamatian na binaton. Pero pinaka-latest naton nga Energy Weather Report. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareha. Sa ngayon po, bagamat marami tayong weather systems na nakakaapekto sa ating bansa, asahan naman over this undas weekend ang generally fair weather conditions. So ibig sabihin, bahagyang maulap ang kalangitan sa maraming lugar at minsan nagpapakita naman ng haring araw. Subalit pagsapit ng hapon hanggang gabi, andyan pa rin ang mga isolated lamang ng mga pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog. Sa ngayon po sa may Southern Luzon, Visayas and Mindanao, andyan ang Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ, banggaan po yan ng hangin from the northern and southern hemispheres. Pero sa ngayon po at sa mga susunod pa na araw, hindi magiging ganun kalalakas ang mga pag-ulan-dala nitong ITCZ. Samantala, yung northeast monsoon or amihan, nandun lamang din sa may extreme northern Luzon, hindi pa siya bumababa, nakakaapekto at nagdadala ng may hinang ulan dito sa may Batanes, habang yung shear line hindi pa rin ganun kaaktibo, nagdadala lamang ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms somewhere sa may Cagayan, Isabela and Aurora sa susunod na 2 araw. Samantala, along this intertropical convergence zone, meron po tayong namataang 2 low pressure areas. Yung isa, panibago lamang po, kabubuo lamang po kaninang alas 2 ng hapon. As of 10 or as of 3 in the afternoon ay nasa 160 kilometers west-southwest po ito ng Coron, Palawan. Hindi naman siya inaasahan na magiging isang bagyo at papalayo ng ating kalupaan. Nagdadala pa rin ng mga pag-ulan overnight dito sa may Palawan. Habang yung patuloy nating monitor na low pressure area along this ITCZ, nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility at nasa halos 1,600 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Base sa ating analysis, medium chance or mataas ang tsansa na ito'y maging isang ganap na bagyo after 24 hours pa. Sumari pong bukas ng gabi or sa linggo ito mabuo bilang isang tropical depression. Base pa rin sa latest tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, sa susunod po na 7 araw, ito yung nakikita natin ng mga potential disturbances, no? So itong low pressure area sa may West Philippine Sea, kung mapapansin po nila, moving away from our country towards central and southern Vietnam po, so wala itong magiging direktang epekto over this weekend. Samantala, yung ikalawang low pressure area, ito yung mataas ang chance na maging bagyo, posible itong pumasok pagsapit po ng linggo or Lunes as a tropical depression or tropical storm.
Sa pagpasok po nito, papangalanan natin ito na Bagyong Tino o yung magiging pang-20 bagyo na for this year at unang bagyo for 2025. Nakikita natin by Monday and Tuesday, mananatili dito sa may silangan ng Caraga Region itong nasabi nating potensyal na bagyo. At pagsapit ng Tuesday hanggang Thursday, ito yung crucial part kung saan posibleng tumawid po itong si Pre-Tino dito po sa may Visayas and Southern Luzon, lalo na dito sa may parteng Mimaropa, no, base dito sa ating latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast. At within the next 7 days, possible din po na may isa pang mabuo na low pressure area far east of our country, dito sa may Pacific Ocean, malapit sa may Guam, pero hindi pa naman makaka-apekto anytime sa ating bansa. Patuloy po magantabay, possible pang mabago yung scenarios natin regarding dito sa ating mga binabantayan na weather disturbances, especially dito kay Bagyong Tino, na nakikita natin na hindi lang siya definitely hindi 100% po natatama ito sa ating kalupaan sa susunod na 3 hanggang 4 na araw. So may tsansa pa rin na lumisit ito ng direksyon or manatili stationarily dito sa may east ng ating bansa sa kalagitnaan po ng susunod na linggo. So lagi magantabay sa ating mga updates. Para naman bukas, All Saints Day, November 1, asahan pa rin ang mga pag-ulan in some areas lamang of Luzon dahil po yan sa shear line. Mataas ang tsansa ng ulan sa may Cagayan, down to Isabela and lalawigan ng Aurora. Magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay, may mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms morning hanggang sa gabi, so hindi po siya tuloy-tuloy. Asahan din ang mahihinang ulan dito sa may Batanes, epekto naman ng northeast monsoon or hanging amihan. Habang natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, aasahan naman yung bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. So halos katulad the weather conditions as today, October 31, at sasamahan pa rin po yan ng minsang maulap na kalangitan at mga pulu-pulo lamang ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. At the same time, by tomorrow, mainit at maalinsangan sa maraming lugar sa Luzon. For Metro Manila, 32 degrees Celsius. Sa may Lawag, Ilocos Norte hanggang 34 degrees po, no? Habang dito naman sa may Tagaytay hanggang 29 degrees lamang. At pinakamalamig pa rin sa may Cordillera Region, sa may Baguio City, 17 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, dahil dun sa low pressure area, madaling araw hanggang umaga asahan yung maulap na kalangitan at meron din kalat-kalat na ulan sa Palawan na eventually mababawasan po pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi. Habang dito naman sa Visayas, asahan by tomorrow ang fair weather conditions. Partly cloudy to cloudy skies po tayo umaga hanggang gabi at mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at mga localized thunderstorms. Pagsapit po ng hapon hanggang gabi, lalo na dito sa may northern Samar and eastern Samar. Ang temperature natin sa may Cebu City hanggang 32 degrees, Puerto Princesa hanggang 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magiging fair din po ang ating panahon. No? So ibig sabihin nga, bahagyang maulap in general, ang ating kalangitan umaga hanggang hapon. May mga lugar, lalo na sa mga kabundukan po na nagkakaroon ng mga kaulapan at sasamahan din yan ng mga isolated na ulan lamang. Dito sa may Zamboanga City hanggang 32 degrees sa tanghali, habang sa may Davao City hanggang 31 degrees Celsius. So sa mga nagtatanong po, no, kung kailan nga ba best na pumunta sa mga sementeryo para sa mga namayapan nating kamag-anak, asahan po natin sa umaga yung best weather conditions. No? Pero pagsapit ng tanghali, mas kakaunti yung tao dahil nga mas mainit at maalinsangan ng panahon. So make sure na meron dalang pananggalang sa init. Sa dakong hapon hanggang sa gabi, best din naman in terms of temperature, hindi ganun kainitan, pero magdala ng payong para sa mga localized thunderstorms. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, over this weekend, we're not seeing po na magtataas tayo ng gale warning or yung mga possible sea travel suspensions, information sa ating mga kababayan na naglalayag at uuwi sa kanilang mga probinsya. No? Pero pagsapit dito sa may Northern Luzon, dahil po medyo nandun pa sa may extreme Northern Luzon, sa may Batanes yung amihan natin, medyo maalon pa rin ng karagatan. 1.5 hanggang possible 3 meters kapag malalakas ang mga pag-ulan. Habang dito naman sa may West Philippine Sea, dito sa may Philippine Sea or Pacific Ocean, 1 metro ang maximum wave height. Nasa kalahating metro naman dito sa may Sulu Sea, Moro Gulf and inland seas. At kapag may mga thunderstorms, medyo tumataas lamang yung mga pag-alon, pero wala sa mga ito ang reason para magkaroon tayo ng mga sea travel suspensions. At para naman sa lagay ng ating panahon pa sa susunod na 3 araw, over Sunday, that's All Souls Day, halos katulad pa rin na weather conditions as November 1 yung ma-experience ang ating mga kababayan po dito sa Luzon. So for Cagayan Valley, Aurora, itong mga nearby areas sa may Cordillera Region such as Apayao and Kalinga, maulap pa rin ng kalangitan, may mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil pa rin po yan sa shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Ang natitirang bahagi ng Luzon, that includes Metro Manila, ganun pa rin, fair weather conditions or partly cloudy to cloudy at may chance pa rin ng mga isolated thunderstorms. Pagsapit po ng Lunes at Martes,
yan yung time kung saan lumalapit nga po, no, nasa loob na ng ating area of responsibility itong si Pretty, no, at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa may Bicol region dahil dun sa trough nitong bagyo pagsapit po ng Lunes. And then malaking bahagi pa ng Mimaropa magkakaroon din ng mga pag-ulan, Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon, ito rin po sa may Cagayan Valley and Cordillera region dahil naman dun sa shear line. At aasahan naman yung mga mahihinang pag-ulan over Ilocos region. Lunes po yan, magbaon ng payong kung kayo babalik po sa kanilang mga trabaho at maging sa eskwela. At pagsapit ng Tuesday, maraming lugar pa rin po magkakaroon ng mga pag-ulan dahil na dun pa rin sa may silangan ng bansa itong weather disturbance na potential na bagyo. No? Pinakamalakas pa rin ang tsansa ng ulan dito sa may Bicol region, Calabarzon and Metro Manila, mga light to moderate with at times heavy rains, lalo na po sa dakong hapon ng Martes, habang dito naman sa may Aurora, Cagayan Valley and some portions of Cordillera region, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan dahil pa rin sa shear line. Mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at paghuhupo ng lupa at lagi magantabay sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinakauulanin pagsapit po ng All Souls Day ang ating mga kababayan po sa may Eastern Visayas. Magbaon ng payong dahil madalas ang mga pag-ulan lalo na sa may Northern Samar, Eastern Samar and Southern Leyte. The rest of Visayas, pagsapit po ng linggo, partly cloudy to cloudy skies, may kainitan sa tanghali at sasamahan pa rin yan ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Pagsapit po ng Lunes at Martes, yan po yung time kung saan lumalapit nga dito sa may Summer Island itong potential po na bagyo. No? So mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, pinakamalalakas dito pa rin sa may Eastern Visayas kung saan pinakamalapit ang bagyo. So heavy to intense rains possible po by Monday and Tuesday. Mataas ang tsansa na magkakaroon tayo ng mga heavy rainfall warnings. Kung yung senaryo natin nga is tatawid siya dito sa may Visayas and Mimaropa. No? So the rest of Visayas, itong central portion, Negros Island region, Western Visayas, makulimlim na rin ang panahon. Light to moderate with at times heavy rains, lalo na po sa dakong hapon hanggang gabi. Magbaon ng payong pero mag-ingat na rin sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Habang dito naman sa parting Mindanao, pagsapit po ng linggo, pinakamagkakaroon ng mga pag-ulan itong pinakamalapit nga sa bagyo na Surigao del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Sur and Davao Oriental dahil po yan doon sa trough nitong paparating na bagyo. Then the rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy. So may mga chance pa po na makakadalaw pa po kayo sa inyong mga mahal na mayapang mahal sa buhay sa mga sementeryo, no? Then pagsapit po ng Lunes, pinakamalakas ang ulan, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa may Caraga region, Northern Mindanao and Davao region dahil dun sa mismong bagyo na. No? Pagsapit po ng Tuesday, malaking bahagi ng Mindanao ang magkakaroon ng mga pag-ulan. Again, pinakamaulan dun sa pinakamalapit sa bagyo. Kabilang na po dyan ang Caraga region, Davao region hanggang dito sa may Misamis Oriental and Camiguin. Mag-ingat po sa mga malalakas na mga pag-ulan na nagdudulot ng mga pagbaha. Gayon din sa mga ilog, posibleng mag-apaw po ito, no? Dahil nagkakaroon na tayo ng mga pag-ulan as early as Monday. Then possible din ang landslides sa mga bulubundukin na lugar. Makipag-coordinate sa inyong mga local government units kung kinakailangan ng rescue or evacuation. Ang ating sunset ay 5:28 p.m. at ang sunrise bukas 5:52 ng umaga. High tide bukas 0.9 meter, alas 5 ng madaling araw, at low tide bukas 1:42 pa ng hapon at water sea level. Ang ating adyan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang maganda ng solusyon. Happy weekend po. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Alas 6:32 aton karon nga oras ha, dato aton na pinakaulihing nga dayagan nit panyempo. Latest weather forecast from DOST Pag-asa. Thank you syempre ha kay weather specialist Benson Estareha. Shout out anay sa mga taga Makato Municipal Police Station, mga ma'am and sir. Shout out kay Police Captain Mercader. Magandang gabi po. Tanan kita nagabulig bantay ag nagapangamuyo gid, no? Gawa kita it mga untoward incident. Hasta nga matapos roon daso hanggat maaari nga hasta matapos roon Disyembre o forever Sir Basto, di ba? Ano ro ihapon rin ha? Kinapa smile talang man for now aton yung mga kwan ho.
ato ni mga kapulisan kay man sayod tagid, no? Subuan man da sa natabo sa andang katropa, ha? Kaiser Silverio Itleso Municipal Police Station. Speaking of that, ha, sa aton yung pagpanumbalik, replay naton para nga mahayagan. Pero mga nagapinangutana ag nagabinasto sa social media. Mario Sepo, as if they care. Salamat sa mga nagakare at minatuod na may bisan patay kundo ginabalita, ginapasipakpakan gyapon. By the way, kasi man mataas bagay mga blood sugar, ikaw baga may diabetes, ay rarong sabat sa imong nga bagatian. DTX 500. Rong DTX 500 may tatlong ka-importante gid nga mga anti-diabetic properties, no? Siarantin nga nagapanubo it glucose, baisin nga nagakontrolar it imong blood sugar, ag polypeptide may kaparehong epekto it insulin. DTX 500 aton nga partner kontra sa diabetes. DTX 500 sarang mabakaw sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Defenders Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Otro mandong diabetes nga ra, traidor man. Ay nako, so extra careful kita sa aton nga health. Standby mga kasiman, basahon taron yung mga messages pagbalik ta, ha? Pagkatapos gila pilang ka mga reminders pangabay. Hugat-hugat siya nga muna. Noche de Ronda. I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang amon coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sang MX3 capsule. Amo ining akong kapartner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Ariano, kag diri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Sun Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangud sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata pangud sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami kid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imo sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa, ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo,
wa gid ga kupas ra kagupuhon ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Si Ma'am Annabel, nag-Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 + 1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani, masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pahisayod sa tanan nga mga negosyante ag pumuyo it Banwang Kalibo. Ro Tesorero Municipal it Banwang Kalibo, Ray C. Villaruel. Hay sa uma nagapahisayod sa tanan nga mga negosyante nga ro ikaap at nga quarter it pagbinagayran it business tax hay sa rayang paagabuton nga petsa 20 it Oktubre 2025. Ginapahisayod man sa atong mga pumuyo nga Real Property Tax Division hay padayon nga nagabaton it advance payment sa buhis it wugta, building ag makinarya. Sa gihapon may ginatao nga 20% nga diskwento kung gabayad it advance para sa dag-on 2026. Ro deadline kara sa pagbayad hay sa petsa 29 at Disyembre 2025. Para sa mayad nga balita agon maagom ro tax amnesty sunod sa RA 12001 o RP Vara Law, bayaran ra inyong amilyar buwis sa hugta o real property tax nga uwa it penalidad ag interes. Daya hay para sa mga nagtaliwan nga mga dinag-on halin ko second quarter it Hunyo 2024. Duyon hay epektibo hasta sa Hulyo 8, 2026. Yakip man kararo mga delikwente nga mga negosyante ag tag-ana it mga propriedad hay ginapangabay nga bayaran do andang buhis sa nakatagana nga deadline para malikawan ro dugang nga penalidad ag interes. Ginapangabay nga daghon ro pinakaulihing resibo nga ginbayaran. Para sa dugang nga detalye, magtawag gang sa numero 268-9584 para sa business tax nga pagbinagayran, ag sa numero 268-1706 para sa buwis itwugta, building ag makinarya. Bukas, ro among nga opisina halin it Lunes hasta it Biyernes, alas 8 it agahon hasta alas 5 it hapon. Abugid nga salamat sa inyong padayon nga pagsuporta sa atong Banwang Kalibo. Noche de Ronda. Padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo, proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. We're back to the show mga kasiman, alas 6:42. Good evening anay kay dating ano ganing rangko ni Sir dati man sa Kalibo PNP aside kay Sir Joseph Caban. Sir, long time no see, long time no hair. Again sa mga taga Makato Municipal Police Station mayan niya gabi Makato taga Salbar yan ang tiradada.
Sa mga taga-Aklan PPO, good evening man. Sa aton yung mga miyembro, it's what? Shout out. Sa taga First and Second Provincial Mobile Force Company, good evening mga ma'am and sir. Sa tanan yung mga COPs naton, ha? Nga bisan gabi igon, may mga Cymex sa gihapon, bow. God bless you all. Extra careful gid. Si Police Brigadier General Ligan, may may mga nagapabanjing-banjing galing kuno. May gani wataya sa aton sa probinsya at Aklan. As early as alas 6 ay igtugon supposedly. Ay watana nauna pat abot si regional director dito. Taling alinon mo gilangani ron akiman. Ay may mga kasakuon man. Mariusep po. Hindi kita mo pinasaway. Hindi ko magpinaumang. Ay base kung hikagag ka nga wat sa oras. Malisod ron, ha? Kung wakagapati sa kagag, ay bago. Ako nagatagay ka makarang gabi nga nagapamati ka man, please, no? Ayat pasubra. Ay mabudlay kung bangunguton. Watat ginapili pa man makaron kung nanong nga klase at bagatian may una kita sa aton nga gawas. Alas 6:44. By the way, speaking of mga bagatian nga sa bilog man sa ginakahadlukan daya karang komplikasyon itnano nga ni. Ay apisar nga nagahambal ka nga dati nagkasugago bunako ay ayat pagkakampante. Matter of fact, iba natin yung mga igmanghod na hadlok na tahap gani nga magkasugago bituman hamaan dahil sa makahagadlok man nga komplikasyon na nakarangadaga partikular dong tikos. Para hindi magpakuba, relax. Instead, mag D3 Bio. Panubuon ro viral ag bacteria load sa imong gawas, mag D3 Bio adlaw-adlaw para impeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Kasimanwang Samantha Zoe, good evening anay. Kasimanwang si Pera Diz Rojas, Kasimanwang Lisel. Tanan yung mga members Tempura sa Tambong Family mayad yung gabi. Kasimanwang Eliezer Rompe. Kasimanwang Pops Jeffrey, good evening. Sa mga members man at Kunanan Family kay Jesay, Nanay Diding, Tatay Berto. Sa may eskwala Ibahay, Madam Elna Landaus mayadman nga gabi. Balikan tagaling iba pa nga mga messages, ha? Makaron i-reply anay naton mga kasimanwan. Ano gid bagarong natabo? Kay Sir Nayang RJ Silverio. Ay Mariones, birthday pa man na kahapon. Galing mahiman yun. May bypass operation gali kay ng agahon mga kasimanwa. Unfortunately, wa madayon dahil nga ni sa natabo i-prioridad gidabi mana ita aton nga kapulisan do bypass ay siyempre unahon nga tabangan si Sir Silverio mga kasimanwa. Pamatian nabi naton itmayad kay man a little bit confusing kakon a little bit yang kung nanuro na una sa natabo. Okay? Sa pagpasunod matana ginklaro paagi sa press conference kay ina mga kasimanwa ni Police Captain Gilbert Bateles. May inisyal abi nga balita na kuryente. That's why nga paagi man sa press con mga media people nga ito man kay ina mga kasimanwa na-clarify man rong incident. Standby abi alas 6:47 pamatian tauman rong kaundan at press conference sa Leso PNP nga atubang ni Police Captain Gilbert Bateles mga kasimanwa. Noche de Ronda. So yan si Captain Gilbert Bateles ito nga hepe ita Leso PNP station. Sir, sir from background ito karang natabusan nga pagka-disgrasya pa itong tropa so ita Leso PNP. So may edit nga hapon sa atong amigo, mga partner nato sa media, pag sa ating nga suking sa ito, may edit nga hapon, medyo masubo-subo ron dayang nga makaran, dahil
isa ka naton ka mahugod ginasaligan aga siya kamay nga police officer, siya ka responsable nga tatay ro nagtaliwan bangod nga saan ka nga insidente nga natabo nga kung sinay nagresulta sa anang instantaneous na kamatayan pa aton na biktima aton na personally sa Luzon Municipal Police Station. Sir, sa background natabo nga sir, dayon nga pwede mo karon sa arong insidente nga sir. Bali kay nabi ay para sa kasiguratan na may amon kunta nga pagawaton nga imuon nga police operation, particular do pagkanta kunta ita sangka bypass operation, no? Ay galing nga mga circumstansya nga wa nato niya gi mapatigayon, no? Kay na aga medyo nag-divert daw aton nga subject, no? Tapos sa lugar, no? Aga sabang ito nga ni abang proseso kita para matigayon do sang ka operation nga ra, no? Ay bigla nga kumulap sa aton nga operatiba aton nga sang bilog nga kaibahan, no? Aga pagka nga collapse nga nila na nahugog pa mo sa panang nakapagawid mo dito sa may wiring aga dato pangit sa bilog nga medyo na panimaw na kuryente, no? But do findings at aton nga medical legal examination ang aton nga attending physician is cardiac arrest do cause ng death, no? Siguro ay wa man aton na panahon ano gido mga rason para kana, no? Posible nga pressure sa trabaho punta nga, no? Daya po tang trabaho nga para aton ba nga amat-amatan, kung bukod amat-amatan kung ipadayuno na aton nga papason yung daya nga mga salot sa aton nga palibot, no? Especially ro aton nga mga ibanghod, no? Nga pero ginaubra nga daya nga pangita nga makapadali sa kwartes pagbaligya droga, no? So galing nga hindi naton mabuitan do kapalaran sa katawag wa man naton na mayong sa yurigi kung ano ka presyon o kung ano yung mga kamanit makato aksidente nga inatake mo resulta nga ni sa ano nga yagi-yagi na pangatayo. So luwas gali ra sir sa naunang impormasyon nga aray nga police officer nga nakasaliya ay na kuryente. Awat imong printer do anat nga poskarais inatakit mo tapos natumba na nakagawsoy siguro panan mo na kapangawid mo sa service traffic na kuryente dato pa rin dugang daan nga medyo na palay mo kuryente. May nagapunta namin sa bugangan ko na mo. Well, hambal ganin akong kinais may isang ka operation konta nga iyat akong taro para sa guwa galing do subject, no? Ay sumugod dito aga ito ro transaction. So ito transaction, that's why nga ruaton nga mga officer ito man yan ako kay bahan kami galing yan ako sa may area, no? Nakibot yan gani ako nga may ano may medyo commotion nga natabo, no? Pag kanay ginapan ko nag-info ka ko do sa bilog nga operatiba na din ang natabo sa kaibahan mo sa bilog, no? Na nakuryente, allegedly nakuryente. Galit tayo sa base sa pag-assess ko panis medyo habang ito yung mga siguro kung ano matanong ko habang nagatindog mo observe mo po is na tumbat mga pagkatumba na nakapanggawid mo rin sa kuryente. So secondary sir anang nga kamatayon sa pagkakakuryente electrocution. Yes, okay. Sir, may background sa nang health kara, may previous mga history sa parties heart attack kara. Mga nung oras ganay kay na sir dong operation, may natanaw man abi sa bilog factor basi kun mainit ba at that time agwa mo katakod? Possibly. Yes sir, kung gilman mo may background gilman mo may maintenance general, may mga pilang desisyon nga ginabot-abot ba palmo nga panel mo ay ginahibad, no? So temprano pa man kay na ro pag nga dapat ro transaction ko sa mga 9 o'clock but ang bago galing nag-divert to nag-divert to subject aga naabutan ka mga past 10 o'clock ito kaya ito natabuan sa area nga to.
Background sir, background dito na yung biktima natin, anong rangko, edad, yung taga-singkay mo. Pumubuyo gid mo rin barangay poblasyon, no? Assign mo ira sa aton nga Leyte Municipal Police Station, no? Siyang ka tatay, no? Bago gani kina siyang kamasaligan nga police officer, no? Huwag kita galiklamo sa nga trabaho bisan si mo ibutang assignment, no? So bisan taga Leyte mo minadi mo imo gid ang presenta na mahuli gid mo para panggid mapapas baro dayang arang illegal nga mga especially sa droga sa atong nga palibot, especially sa Banwang Leso. Birthday na sir kahapon? Yes, oo, birthday na kahapon. That's why nga medyo celebrate na ganira kay bahan kita agraton nga personnel, no? Ana ba nga masadya nga inadlaw kahapon, no? Tanan hagos nga free tanan kahapon do Leyte Municipal Police Station, no? Iba pang mga kaibahan na. Nambal ko gani ka nakabihay kahapon ay kung kasahin mo ako na mga birthday mo, tawag take out birthday pass, no? Ako naman ba? So, pero ay nagkasugot na kami nga may makarangani kami ni mong operation. Pila ang edad yun? Si RJ nga ra is 44 anyos yun mo ra. 34. 44. Lastly siguro sir, no, imo karang mensahe sa anday karang masubo-subo karang natabo no, sa imo karang sambilog sa mga tao nimo ya kar sa Leso PNP kama naman no, sa tanan pagnya ka pumuguyo no nga unang nakabakit na balita ato kiina at sa imo karang konfirmasyon makaron karang hapon. Noche de Ronda. Alas 6:55 dali ang gid ha po pasensya mga kasimanwa ginabitin naton. Oy naga-connect pa kita sa PCSO, no? Small Town Lottery Aklan or Great Lion Gaming Ventures. Mga kasimanwa para sa evening draw. Standby ang kamurin ha. Alas 6:55. As per revelation of Police Captain Gilbert Bateles mga kasimanwa, nagpresentar no si Sir RJ nga magsunod no, sa nasambitan karon niya by bust operation. Pero sige ang dugangan pag naton dun hinduna mga kasimanwa. Standby anay. Ay ragon do ginahugat-hugat it mga nagtagaya no. Especially para sa mga hingabot gate para sa evening draw. Sa High Ragon mga kasimanwa, by the way, nga evening draw, PCSO Small Town Lottery Aklan. Good luck sa mga nagtagaya. Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Lion Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. For those who have just tuned in to the FB Live, we would like to inform you that we have just conducted a series of activities for our pre-draw proceedings. And now we are ready for the actual draw. May we ask our AAC representative to give the official go signal? Okay, may go signal din kita din sa ating AAC representative. Aklan, let's play P-Sesos. Then ready for the first winning number. Number 36, numero 36. Then we're ready for our second winning number.
number is number 21, numero 21. For our recap, our winning combination for this 7 p.m. draw, October 31st, 2025, are numbers 36 and number 21 in exact order. Proceed kita sa Alas 6:58 aton nga oras. Naturong evening draw result, ha? It PCS o Small Town Lottery Aklan. Siyempre makarang nga gabi. Again, it Biyernes, October 31, 2025. Para sa benepisyo at wa makapamati, wa makasubaybay, wa makahingamot sa live draw, don't worry. We will do the recap. Agan mga kasibanwa, hayrarong resulta. It recently concluded nga draw in exact order sa tamang pagpasunod. 36 sag 21, 36 and 21. Again, 36 sag 21 sa tama nga pagpasunod. 36 and 21. Evening draw result mga kasimanwa. PCS for Small Town Lottery Aklan. Again, October 31, 2025. Hatod gaton siyempre, Great Lion Gaming Ventures Incorporated. Rosolo nga lihitimong partner it PCSO for Small Town Lottery Aklanman. Sa mga nagtaya, sa mga naghingabot, sa mga nagpusta. Unfortunately and sadly, wa magdaog na pierde literal nga nagsunggod. Better luck next time. O kung may nagdaog mga kasimanwa, ba may pangkagag-kagagon. Congratulations, Kasimanwa! Yehey! Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Lion Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Impunto alas 7 aton karon nga oras mga kasimanwa. So sa mga naga-comment man no, mga kasimanwa, dali agad before naton padayunon rong nabili na lang man yung minutos ita press con. May mga nakukonfuse nga ni nagahambag manabi in fairness si Sir Bateles nga na kuryente. May nagahambag man imaw sa press con nga base man sa medical legal hay heart attack no? Mabulig kita clarify, hopefully makabulig no. Kaina abi actually sa sementeryo sa Altabas may information kita nga may nakuryente. Okay, ay gin kumusta naton mga kasimanwa hay okay imaw no. Wabi kita kasayod ko level it pagkakuryente nga ginatawag no? May una nga nakuryente pero hay medyo pumisik ang baga nga raho, medyo nakibot ka ang baga or nag-ground. I don't know gani kung qualified kita nga maggamit it ground nga ginatawag no? Halimbawa basa ka, nagsaksak ikaw no? Makabig man nga nakuryente ka literally no mga kasimanwa nakuryente ka man galing hay na-repealed ana ikaw no bagay medyo ginpitik ka na ginhaboy ginpadistansya ngani nga nakabuhi ka sa current or kuryente man ngani nga ginatawag. May una mat-ana nga literal nga nakuryente. Actually, abi, bisan sinigundo siya nga nakadukot sa imong gawas, makurog kagid. No? Mga kasimanwa, and then matumba ikaw. Ha? Mga kasimanwa, nakuryente man gihapon. Okay, pero rong cause of death,
suno kay Police Captain Gilbert Bateles, heart attack, no? Mga kasimanwa, ag natumba bago nakabuyot sa linya man, kuryente man sa gihapon, mga kasimanwa. Ako in fairness ay agree man sa observation sit iba. Kay man abo ngani pa man kita nga rait mga kung sa Tagalog again, kawad ng kuryente, no, linya nga hagos pwede ang ngani nga buitan it mga unga. Di ba? Kato yung may mga ginatawag gabi nga primary secondary line, no? Mga kasimanwa. With that, in fairness, hay sige das nga gina-clearing, ginaayos, relocate it aton nga Aklan Electric Cooperative nga hindi agos tuldukan kumbaga. Mga kasimanwa. Hindi hagos matapos-tapos kay man abo-abi nga mga lugar sa gihapon. No? Sige lang, it's another side of the story. So dato, again, kung basihan natin itong statement ni Police Captain Gilbert Bateles, mga kasimanwa, nag-collapse ag nakahawid. No? Nag-collapse dahil nga ni nga inatake sa tagipusoon, mga kasimanwa. Ag base sa medical legal dato rong gintunaan, mga kasimanwa, ko anang kamatayon. Alas 7:04 padayunon nato nabi, mga kasimanwa. O atras at sangkere para sa benepisyo man ito makahingabot, ha? Sa statement kaina ni Police Captain Gilbert Bateles, mga kasimanwa, standby. Noche de Ronda. Para sa aksyon ko sa mga 9 o'clock, but ang bago ganin nag-divert to subject, aga naabutan ka mga past 10 o'clock ito, kaya ito natabuan sa area na to. Background sir, background ito na yung biktima natin, anong rangko, edad, yung tagasing kayo mo? Pumubuyo gid mo rin barangay poblasyon, no? Aga assign mo ira sa aton nga Rizal Municipal Police Station, no? Aga sayang ka tatay, no? Bago gani kina sayang ka masaligan nga police officer, no? Huwag gid reklamo sa ana nga nga trabaho bisan si mo ibutang assignment, no? So bisan taga Rizal mo minadi mo imo gid ganin ang presenta nga mahuli gid mo para panggid mapapas baro dayang arang illegal nga mga especially sa droga sa atong nga palibot, especially sa Banwang Aleso. Birthday na sir kahapon? Yes, oo, birthday na kahapon. That's why nga medyo nga celebrate na ganira kay bahan kita agraton nga personnel, no? Aga do ana ba nga masadya nga inadlaw kahapon, no? Tanan hagos nga free tanan kahapon do Rizal Municipal Police Station, no? Iba pa mga kaibahan na. Nambal ko kani ka nakabihay kahapon ay kung kasahin mo ako na mga birthday mo, tawon di ko birthday pass, no? Ako naman ba? So, pero ay nagkasugot na kami nga may makarangani kami ni mong operation. Pila ng edad yun? Si RJ nga ra is 44 anyos yun mo ra. 34. 44. Lastly siguro sir, no, imo karang mensahe sa anday karang masubo-subo karang natabo no, sa imo karang sambilog sa mga tawo nimo ya karang sa Leso PNP kama naman no, sa tanan pagin ka pumuguyo no nga unang nakabati ta balita ato kiina at sa imo karang confirmation makaron karang hapon. Well, daton gid nga pagtaw respeto sa pamilya, especially sa naiwan nga unga ang asawa sa aton nga igmangod, no? Lo amon gid nga antok sa tagpuson masubo nga pag ni nga tawo kondolensya sa pamilya, no? Agrobilog gid nga pamilya Rizal Municipal Police Station, bilog ang sa Rizal Municipal Police Station, no? Kaibahan sa aton nga
provincial command nagakasubo kami sa natabo nga no. Ang barko gani ay buko naton buyag aton kabuhi anytime kung man kita ay posible gid matabo o mga butang wa naton gina-expectara no. Barko gani kay na masadya pa kabira kahapon dahil nagsilibra rin mo sa anang 44 nga birthday aga wa naton gina nga ekspektara nga matabo ka lang dahil insidente ag sa nga panpa sa panpa sa puras nagatrabaho yung mga nagatao kung tayo nga manami gid nga resulta no nga mabuligan no Liso Municipal Police Station especially raton nga mga inunga raton mga serving public raton nga mga bilog nga banwat leso no nga mapundon dayong pagtiyog it nga rundaya nga sahi it dayong halit sa aton nga palibot o ginatalo illegal nga droga. Alas 7:09 aton karon nga oras daturong kabilugan nga pag-replay naton. Press conference kay ina no sa opisina mismo aton nga Hepe Leso MPS no si Police Captain Gilbert Bateles. Opuli na hayagan no. Ay nako rong illegal nga droga. In fairness, sabi kung pasundan mo gulang baga, pagbigyan. Pero palukong treatment at iba natin yung mga igmanghod no, sa social media. Bana pa ba AI? Paano kaya, no? Mga kasimanwa. Bagay, again, gambay man kita nga kung may mga wa na ila sa ginahimo nga ra nga tikang aton nga mga taga-barangay, anti-drug council, sa mga wa na ila, sa mga ginikanan, pamilya, pumuguyo, nga magreklamo, ay gusto't ano na ipasugtan yang, hindi on magreklamo ro mga ginikanan, hindi on magreklamo, mag-report do mga ginikanan sa mga pulis. Paano kaya? Actually, the mga bypass operations nga for the information of everyone, hay produktora again it isagang ka sistema no may maka-experience it hindi manami nga treatment may mabiktima it kriminalidad bangod sa paggamit abusar it illegal nga droga nya kun hindi kun makasarang hindi kun gid matiis mga kasimanwa, manugid sa barangay officials, manugid sa mga pulis, no? Pero mga pulis, work hand in hand sa aton mga barangay officials, no? Masurvey, conduct surveillance until such time magabot sa punto nga magkasait anti-illegal drug operation. Sige yang, at least nabubuligan na sasabat rong complain naaaksyonan dong report it mga again it could be nanay, igmanghod, tatay, kapamilya no kontra sa abuso nga paggamit it illegal nga droga. Sige yang pero na ro mga nagareklamo man ay gusto't ananda pasugtan yang maabot man do adlaw magabag-o man kamo Alas 7:12 mga kasimanwa manumbalik kita pagkatapos kilamang pilang ka mga reminders pangabay hugat-hugat ng kamurunan.
Noche de Ronda. D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. Sa mga butik. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonalyn Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro. Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po. 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny? Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko. Opo, tapos? Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko. Wow. Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Noche de Ronda. Padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo, proud member of the KBP.
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright, sa pinalyon kita nga mga minuto, si tatan nga nga pagililiba. Si Kasimanwang Jeff mo nagapa-shoutout sa tanan nga nakatutok sa Noche de Ronda. Advance Happy Halloween, may murto makaroon nga warang-warang hastay naga it gabi it. Brad Jonal Tanupan Dalida, good evening ha. Magandang gabi rin sa lahat ng mga andyan sa San Isidro, Tagbilaran City, Bohol. God bless you too. Brad Michael Villanueva Solina, good evening. Kay Kasimanwang Susan P. Cesar, magandang gabi rin po. Nakiki-live stream din ha. Ambar ni Kasimanwang Lisel Temporasa Tambong Kaina sa 2030 paron matapos Serdo Kalibo Public Market ay aki mahuga ano. Pero in fairness sa pagkasayod ta karon, pag hindi ka makahuman sa imong kontrata sa imong project, kasuhan ka man. Ngani nga malamang sa malamang idiyahan gidron no, bisan baga nga palpak or mga materyales. Sorry gid. Sano pa baga matapos in fairness rong patiyog-tiyog, sarswela, drama nga investigasyon sa maanumaliyang flood control project. Sino bagarong mag-aako man. KKK, kanya-kanyang kurakot. Sambilog sa ginabaso mga Kasimanway pilang ka mga nagasugid, eksperto, analyst. No? Hay kita man kuno nga mga Filipino nga nagabilinoto sa mga tawo nga may magain gali nga handom sa pwesto. Kung pilang bilog man sandara ag matag-as quote and unquote makapangyarihan, well, doyon dumasubo. Ikumpara mo sa abo no nga wa ta na it hinalungong or sangkiri ruanda nga nababaton. Mga Kasimanwa, di ba? May numbers man doon eh. And their numbers are being counted na. Basta literal nga mapamatud-an, mapreso, o mga pangagan kung mga tawo nga ron nga nag-aabusar sa anda karon nga katungdanan and even sa mga naga-connect kanda. Ginamagic na darong budget tapos ay magpangabuhi sa hamungaya. May gahom pa nga impluwensya sa investigasyon doon yung masaklap. No? Tao. Doon pangutana sa bilog dayon galing man. Anano gid bagaro gusto naton yung mga Pilipino. Kanyo kita maapin. Agpaano naton suportahan urong investigasyon. No? Mga Kasimanwa. And what's next? Anano rong matabo? Kung maprisugid ag mabawi urong ginasugid tinakaw nga kwarta katon mga Kasimanwa. Malimpyon ay duhanay it mga departamento nga involved karon. No? Kung parehas man lang gyapon sandag maghambag-hambag nga ako sir gusto ko mag-state witness ako. Man, kung state witness ka, exempted ka kung dahil sa investigation? Of course not.
ag mauno ka seryoso sa pagpresentar mo sa imong sarili bilang state witness. Agree mo ba nga ron yung mga testimonya, garantisado? Hindi kung doon pagbalion man ko kontra. Masaklap, ikaw parayon tong siraan. Questionon. Uri imong kredibilidad. Ay natural nga mga pamaagi ron. Siyempre kung nagahandom rong katarungan nga magpangibabaw, nagahandom man rong kagainan nga magdaog. O nga ni Lord, literally, please. Buligi man do mga Pilipino. Buligi kami tanan. Buligi ro investigasyon. Maabot gidro adlaw nga masumpo sandaron. Hambay nga nit aton niya mga magugang. Mga kasimanwa. Gabalik gid sa gawas. Kung bukod mat makaron, sunod yung mga inadlaw. Maabot do adlaw nga hindi karon matabangan ko imong kwarta, imong nga manggad. Mga kwarta, kanya-kanyang kurakot. Shout out sa tanan nga mga taga MDRRMOs. Nga nagapugaw, ang magapugaw pagid hinduna. Sa guwa itaton yung mga sementeryo. Pati mga polista, taga Bureau of Fire, tanan-tanan yung mga force multipliers, to mention Philippine Guardians, Kabalikat Civicom, tanan man yung mga willing nga mag-offer kuandang oras, lamang nga mabantayan rong seguridad, it mga tao nga nagasugod ag nagagwa sa aton yung mga sementeryo, mga kasimanwa. Doon na, magkatugog kita, hindi ta magkalipat ha, nga mag-pray. Mga kasimanwa, oho, masugod yun in Agar, November. Mahabol pa katanin pang hatsing manyaraman. Bago nga pagsubok, bago nga pag-asa, bago nga pagpalangga. O yala 7:25 gon ginakasubok ko gid mga kasimanwa di karon na lang gid nayas ta. Aton nya pagililibagan sa Biyernes nga edisyon it palatuntunan. October 31, 2025. Again, di man kita magkalipat nya magpasalamat sa tanan nga mga grasya nga nabato nato ng pagkabatunon pahalin sa mahal nga Dios. Kabayon taratan nya mga nababato nato ng mga blessings mga kasimanwa, magatoy-toy katon, maga-remind, maga-humble katon nga maging blessing man sa iba. Ato niya partner technical kasimanwang Marlo Zaraspe sa overall supervision. At amon nga CEO o Chief Executive Officer kasimanwang Apple Zaraspe III. Para sa patas agmay tagipuso niya pagpanerbisyo publiko. Ako rin yung The Good Vibes Man kasimanwang Malbert Dalidait number 107.7 Energy FM Kalibo kasimanwa ko balangga ko. Same pero iba. Noche de Ronda. Ay bangga. Energy FM. Number 1. Energy FM.